2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Videoke, Philippine Airlines, and Efficacent Oil. Last Saturday, na-meet na natin ang 40 Queens ng Miss Millennial Philippines 2019. Ito lang yung bukod-tanging contest ng Itbulaga na hindi nagpapa-audition ng mga contestants. Totoo. Dahil ang mga Miss Millennial candidates po natin, they are queens in their own right. Mga nanalo na to sa mga beauty pageants ng kanilang mga probinsya. Yes, Miss P. Pero more than a beauty pageant, it is a pageant for provinces talaga yan. Talagang pinagmamalaki yung kanilang mga pinanggalingan. At ang first stop natin ay ang Capiz. Ilan sa mga napuntahan natin noon, ang Santa Monica Church. At dyan makikita ang biggest bell sa Southeast Asia. Ayan. Pati na rin ang Malinaman Falls. Dinarayo rin yan. At ang bagsakan sa Monteverde. Itong bagsakan ng mga seafood. Yun! Ayan. Gusto ko talagang puntahan. Ito na yun eh. Kaya simulan na natin ang adventure. Let's take a trip to Western Visayas with Miss Millennial Capiz 2019, Krista Daylin Frias Jimenez. Miss Millennial Capiz completed junior high school with honors and crowned Mutyasang Capiz 2019. Let's join her capture the beauty of her province. Krista Daylin Frias Jimenez, Miss Millennial Capiz 2019. Mahayat na uto mga Dapper Cats. Ako po si Krista Frias Jimenez mula sa lugar kung hindi lang dami at sarap ng seafood ang walang mintis, kundi ang pagmamahal ng mga tao ay labis-labis. Capiz! Hello, Krista! Welcome back! Hello po. Welcome to Manila, Krista. Yes. First time mo sa Manila? Hindi po. Lagi ka naman nandito. Dito po ako lumaki. Okay. Pero nung 8 years old po ako, mga grade 3, doon na po ako pumunta sa Dumalag Capiz. Sa Capiz pa rin. Okay. 17 years old pala. Batang-bata pa. Senior high school na siya ngayon. At Humanities and Social Sciences ang strand niya. Po. Ano ibig sabihin ng strand? Mas more po siya sa sa public speaking po. Mas more po siya doon. Public speaking. Yun pala ang gusto niya. At nakita namin, Krista, na yung maleta at jacket na ginamit mo, hand-painted. Yes po, yun po talaga yung nakaka-excite po. Kasi po tulong po yan ng mga estudyante sa bayan ko, which is Dumalag Capiz. Nakaka-overwhelm po talaga yung tulong nila. So bago ka umalis, binigyan ka nila ng hand-painted suitcases. Opo. At pati ang jacket. Pati jacket. Opo. Oh my God. Ang ganda po talaga. Nakaka-touch naman. Yes po. Nakita ko rin sa Instagram niya, na-stalk ko na siya agad. Sinuot niya yung Capiz na parang crop Yes top. po. Diba? Gawa po yan sa Capiz Shell. Yan po. Okay. Ginawa po yan ng handler ko, si Peter Josh Paduga po. Sinuot mo na yan? Yung Opo, sa welcoming dinner po. Oh, very Ganda. good. Pwede Yes. pang fashion din talaga. At bukod dun sa mga binigay sa kanya, napakadaming bit-bit ni Krista Super. na products from Yes po. Capiz. Nasakto naman sa bagong campaign ng Department of Tourism na tungkol sa food tourism. Opo. Kung saan pinagmamalaki talaga natin ang mga pagkain mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. At ang Capiz, Seafood talaga. Yes po. Ang daming baon, no? Mamaya Marami. isa-isahin niya yan. Yes, para po sa lahat yan. Okay, but before that, let's get to know Capiz, ang pinagmulan ni Krista Daylin Jimenez. Halina na't tuklasin ang culture, hidden treasure, at hindi dapat ma-miss ang adventure. So together, let's capture Capiz! Dali,
baloon ang culture, hidden treasure, kag hindi dapat madula ang adventure. Together, let's capture Capiz! Niya kita ron doon sa Palina Greenbelt Eco Park. Kita niyo na, ginagamit ina sa traditional way of fishing sa mga kapisyon. Dali! Hello ba? Here we go! It's harvest time! This is why Capiz is known as the seafood capital of the Philippines. Phenomenal breath! Isa sa mga sinaunang pagkaon sang akon banwa ang binokbok na balenghoy sa gata. Pwede ini malaktan sang hipon kag ano pa nga isda. So amo na ni ang binokbok na balenghoy. Name. Karon ipakita namon ang amon nga traditional dance. Ang Easter Sunday dance sang mga tumalagnon ang venerasyon. Capiz is blessed with many beautiful and unique caves. Isa diri ang Lahab Cave, which is the longest cave in Western Visayas. Hello guys! So ari na ta sa sulod sang Lahab Cave. It's for the adventure, guys. All the way from the seafood capital of the Philippines and the home of the longest cave in Western Visayas, I am Christopher Yasimanes, your Miss Millennial Capiz 2019. Ang ganda ng oyster farm. Yung oyster farm. Kailangan nakita ng oyster farm, Krista. Talaga po, pumunta po kayo. Isa yun sa pinaka-pinupuntahan sa Capiz, di ba? Yung Yes oyster po. farm. Sobrang nakakainganyo. Dun sa VTR, pati yung mga pagkain, yung mga kuweba, lahat. Paano yan, Krista? So, kinocultivate yung mga oysters doon, tapos... Kinukuha po galing po sa gulong. Yung mga oyster. Doon sila... Doon po sila kumakapit, opo. Maliban po sa oyster sauce, yung tahong po, nandun din po yun. Taho. Alam niyo, masarap mamasyal dyan eh. Lalo na kung pasok sa budget. Kaya nga Dapat po. pasok talaga eh. Dapat kasya sa 2,000 pesos. Kung may 2,000 kami Oo. ni Maine, ano nang magagawa namin sa Capiz? Marami po talagang magagawa sa Capiz. Lalong-lalo na po kung galing po kayo sa airport. Mag-aalmusal po kayo, 100 pesos lang po yan. Tapos, tricycle po is 30 pesos lang po. 30. Tapos, after nyo pong mag-tricycle papunta ng jeepney terminal, pwede po kayong sumakay ng jeep to Dumalag, Capiz, which is 50 pesos lang po talaga yan. At pwede po kayong mag-tour around the town. At libreng-libre lang po yan. At pagkatapos po ng tour around the town, pwede po kayong pumasok sa St. Martin of Tours Parish Church, one of the oldest churches in the Philippines. Free lang po yan. After nyan, pwede po kayong maligo sa Suot Spring. 10 pesos lang po yung entrance. 10 lang. Yes po, yung Suot Spring po ay cold spring, which is very rare in the Philippines. Perfect sa humid weather ng Pilipinas. At pagkatapos po, pwede po kayong mag-check-in sa Suot Spring. 500 pesos lang po at 100 pesos lang po Wow, ang 500 lunch. lang. Yes. Okay. Overnight. Tapos pagkatapos po kayong mag-check-in sa Suot Spring, pwede po kayong maligo. Libre lang po yan. Libre Ay, ang salamat. ligo. Yes. Dapat lang. Dapat lang Kaya libre nga dito. po. Tapos, pagkatapos po kayong maligo, syempre gutom naman. Pumunta po kayo sa Yetbo. Magrenta lang po kayo ng tricycle, 100 pesos, back and forth na po yan. Tapos bumili kayo ng masarap na lomi ng Yetbo. Yes. Pwede. Sarap po yan. Tapos, pagkatapos nyo pong mag-Yetbo, pwede po kayong bumalik sa Suot Spring. Magpapahinga muna, tapos after nyan, mag-sightseeing po kayo sa nature. Marami pong magagandang puno doon. Yung libre na yun, di ba? Wala Oy, na wala bayad na yun po. Tapos po, dinner, 100 pesos. Tapos, day 2 naman. After sa day 2, Wow. Pasok na May date yes, pa. day 2 pa po. So,
Sobrang ano po yan. After po, pwede po kayong pumunta sa Marugo Lake. Marugo Lake, tapos mag-breakfast lang po kayo, 100 pesos. Tapos, Ano meron sa Malugo Lake? yung Marugo Lake po, yung feature ni Miss Millennial Capiz 2018 po, yung Marugo Lake. Okay. Tapos, pwede po kayong, 50 pesos lang po yung entrance. Okay, doon. picture-picture, Yes po. post-post. Teka, nakakamagkano na tayo? Baka lumagpas na tayo sa budget. Magkano Hindi na pa yun? po. Magkano na yun? 1,987 lang po lahat yun. Talaga ba? Yes. May sukli pa tayo, Main. Yes. May 13 pa akong matitipid pag nagpunta ako ng Capiz. Pasok na pasok po talaga sa budget yan. Pero yun talaga, Main, kasi pinapunta kami kung saan-saan para Oo sa nga, Miss Miss Millennial, di ba? Marirealize mo kung gano'ng kamahal sa Maynila. Kasi Totoo. pag pumunta ka ng mga probinsya nila, napakadami mo talagang mabibili. At maraming matitipid din. Tulad, Oo. ayan, simulan na natin dito. Ito ng mga Ano ba pasalubong. yung ilan sa mga highlights na mga bit-bit mo ngayong araw? Yung binukbok Asan yung na binabalik dyan? balenghoy sa gata. Ito po yung binukbok na balenghoy. Yun po yung niluto ko sa video. Oo. And ang binukbok na balenghoy sa gata is one of the hidden dishes po talaga ng bayan ko. It's made from Cassava leaves po. cassava leaf. Very, what make it really special po kasi is yung pag-prepare. Pine-prepare po siya in a traditional way, katulad po ng binukbok na balinghoy or nung cassava leaves. Kailangan mo pa siyang bukbukin, yung dikdikin gamit yung lusong po, yung wooden almares. At yung gata naman po, kailangan mo po siyang kudkurin sa kudkuran, tapos pipagain mo po siya bago mo po makuha yung gata. Ito. Gusto ko ito nga yun. siyang itry eh. Yes. Ayan, mamaya masarap pag Is it Yes. matamis ba siya? Maalat? Malinamnam po dahil po sa gata. Okay, magdadala ako ng tinidor mamaya. Yun na nakalimutan natin, Miss Pia, Tinidor. Ano pa dito yung mga special dishes ng Capiz? Ito po yung cassava cake. Cassava cake. Traditional rin po yan, yung pagluto niyan, very traditional po. Kasi po, niluluto po yan gamit yung pugon. Yung pugon po is, Wood fire yes po, oven. parang inihipan pa po yan bago umapoy. Wow. At ito, na-intriga ako dito. Ano ba to? Ito po yung inday-inday na sinabi ni Miss Millennial Capiz 2018. Ako na talaga yung mismong nagdala sa inyo para matikman nyo yung tamis at malinamnam na inday-inday. Yung mga Inday, puti, inday. made from Ano po yan? coconut Hindi po, rice. rice, sticky rice. Sticky rice. Saan ang galing yung inday-inday na tawag dito? Inday-inday because Oo. Tikman na lang natin. Malalaman eh. malalaman natin po mamaya. yan. The proof is in the tasting. Pero kung pumunta kami ni Maine sa Capiz, ano yung dapat hindi namin palampasin dito sa mga dala mo? alam nyo po, lahat po talaga dapat hindi palampasin. Kasi masarap po yan lahat. Ito ba pwede bang arbory na to? Ang waistline namin. Agad eh. Pwede po. Sa'yo na lang po yan. Pwede kung gusto ba? nyo. Pwede. Magalit yung mga Hindi po. Kung gusto nyo, gawan po kayo. Wow! Napakaganda. Every time kita makikita, Maine, magugutom ako. Diba? Kaya nga. Maglalakad ako patalikod. Naku, tingnan naman yung mga seafood na dala ni Miss Marami po Capiz. yan. Iba't-iba talaga. Yung mga sugpo nila parang monster. Giant Ang laki. sugpo. Yes, very fresh. Kaya dapat alagaan ninyo talaga yung Yes po, mga dagat totoo. ninyo dahil sa mga yamang dagat na yan. Pero, yes, go ahead. ilan pa lang yan sa mga pagkain sa Capiz. Mas maganda talaga kung pumunta tayo dun mismo para tayong maka-experience ng Capiz. Mag-volunteer na ako. Kasama ako, Miss Before po dito, ate, kaya po special din po yung yung binokbok na balinghoy sa gata kasi po may connection po yan sa magiging talent ko at yan po yung dapat yung abangan. Wow! Kaya mga Dapper Cats, i-follow lang si Miss Millennial Capiz sa kanyang mga social media accounts para makakuha kayo ng more updates about Capiz. At maraming salamat, Miss Millennial Capiz, Krista Daily Frias Maraming Jimenez. salamat din po. At maraming salamat din sa Tourism and Local Government ng Capiz na full support kay Krista. At ang mananalang Miss Millennial Philippines 2019 ay mag-uwi ng 500,000 pesos. Meron pa, may house and lot from Lysandra. Angat ka dito. At ang Miss Millennial Crown. Si Krista ay tatanggap ng gift pack
the beauty of immunity. Tatanggap din siya ng Mega Sound Coliseum Smart Videoke with more than 18,000 built-in English and OPM songs with free 2-year song updates, remote control using your smartphone, lyrics, and nationwide service centers. Meron pa! Tatanggap ka rin ng efficacent oil araw-araw. At ng Philippine Airlines. Fly with Philippine Airlines, the heart of the Philippines. Bukas, ang destination naman natin ay Pampanga. Abangan yan mga Dabarkads. Thank you very much, Krista. Salamat! Ayan. Salamat sa pag-share ng iyong pagkaganda-gandang probinsya. At abangan niyo pa ang ibang mga Miss Millennial, mga Dabarkads in the coming days. Krista, go ahead. Mga Invite your Kapi, friends. mga Dabber Cats, pumunta po kayo sa Kapis kasi hindi lang po seafood ang ma-offer namin. Marami pa pong pwedeng i-offer ang Kapis.